Magandang araw mga kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigang si Nono para sa isa na namang edisyon ng Pasakalye, kwentuhan at kantahan habang sabay-sabay nating hinahanap ang tamang kalye, ang tamang daan. Nasa ika-14 na linggo na po tayo sa ordinaryong panahon, 14th Sunday in Ordinary Time. At ngayon din po ang pinakaunang linggo sa buwan ng Hulyo. Para po sa aming mga Jesuita, espesyal ang buwang ito dahil dito po namin pinagdiriwang ang kapistahan ng aming patron na si San Ignacio de Loyola. Kaya tinatawag namin ang buwan ng Hulyo na Ignatian Month, buwan ni San Ignacio. Bukod sa mga Jesuita, nako, busy na ngayon ang mga Jesuit schools and universities sa buong mundo. Maraming mga celebration po yan. Naalala ko nung nag-aaral pa ako, may mga contests lagi para sa mga estudyante. May oratorical contest, poetry writing, poster making at marami pang iba. May sports fest pa at yung iba naman pa-festival pa. Isang linggo na imbes na nasa classroom, ginigrupo ang mga estudyante at sinasali sa iba't ibang mga paligsahan. May kantahan, dula sa teatro at palakasan o sports. Ay, ang saya-saya po. Sarap maging bata uli. Pero syempre, bukod dyan, marami ring mga misa, prayer sessions, recollections, para lalo pang makilala si San Ignacio. Kaya pagsampa mo sa high school, kilala mo na ang magiting na santo ng Diyos na dating sundalo. Kabisado mo na yung tinatawag na cannonball moment ni Ignacio. Siya ay makasalanan subalit naging daan ang isang aksidente. Naputukan po siya ng kanyon sa isang labanan, pero ito'y naging instrumento ng Diyos para makabalik siya sa tunay na landas upang siya ay magbagong buhay. Iyan, God writes straight with crooked lines, at yan mismo ang nangyari kay San Ignacio at madalas sa atin din. Yung mga sinasabi nating kabiguan o kamalasan sa buhay, yun pala ang magdadala sa atin ng higit na biyaya ng Diyos. Kaya sa mga kapatid kong mga Jesuita, sa mga kasama namin sa aming gawain, sa aming mga alumni, mga kaibigan, Happy Ignatian Month po sa inyong lahat. Ad Maiorem Dei Gloriam. Kawal ni Kristo, tanggulan laban sa mapanilong tukso. Ang bandila ng krus ni Kristo, tangan mo sindak ng dilim at lilo. Ang kapatirang natatangi sa puri sa ngalan ni Jesus, pupusigin buong ibig, nakaharin sana sa mundo.
May naalala po akong isang malalim pero nakakaaliw na kwento ng isang sikat na Jesuita, si Anthony de Melo. Matagal na po siyang namayapa pero sikat siya sa pagbibigay ng mga retreats at sa mga naiwan niyang mga libro at mga kwento nga. Eto, isa pong kwento mula sa kanya. Meron daw isang bantog na guro o rabay na pinatawag sa isang monasteryo ng mga monghe. Bakit? Dahil nag-aaway-away daw itong mga monghe. Kakaunti na nga sila pero hindi pa magkaintindihan. At dahil doon yung pamayanan na pinaglilingkuran nila, apektado na rin. Ramdam nito ang alitan ng mga monghe at pati sila nadadamay sa away ng mga ito. Kaya pinatawag nga po ng superior nila itong kagalang-galang na guro. At isa-isa nitong kinausap ang mga monghe. Nakinig siya sa mga hinaing o reklamo ng bawat isa. At nagbigay din siya ng payo sa mga ito. At saka umalis na. Napansin agad ng mga tao sa pamayanan na payapa na ang monasteryo. Kapansin-pansin na di lamang nagkakasundo ang mga monghe, kundi punong-puno ang mga ito ng paggalang at pagmamahal sa isa't isa. Wow! Isang kagilagilalas na milagro, sabi ng mga tao. Pati yung superior ay gulat na gulat. Kaya tinanong niya ang isa sa mga monghe, "Ano ba ang sinabi sa inyo ng ating butihing guro?" Sabi ng isa, sabi po niya, "Isa raw po sa amin ay ang Mesiyas." Hindi niya sinabi kung sino, pero isa raw po sa amin ang pinakahihintay naming tagapagligtas. In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world, but give me Jesus. When I am alone, when I am alone, when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. Just give me Jesus. When I come to die, oh, when I come to die, when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. Just give me Jesus.
give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. You can have all this world, but give me Jesus. Naalala ko po yung matalinghagang kwento na yan ni Father Anthony de Melo, SJ, dahil sa ating ebanghelyo ngayon. Ani po San Marcos, minsan daw ay umuwi si Jesus sa kanilang bayan kasama ng kanyang mga alagad. At noong araw ng pagsamba, noong isang Sabath, nangaral siya sa kanilang sinagoga. At marami sa mga nakarinig sa kanya ay manghang-mangha sa kanya. Anila, saan niya nakuha ang kanyang karunungan? At anong mga himala ang nagagawa ng kanyang mga kamay? Subalit may nagsabi rin, pero hindi ba yan yung karpentero na anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? At di ba yung mga kapatid niyang babae ay mga taga rito rin? At sila'y nagalit sa kanya. Ani Jesus, ang propeta ay sadyang hindi kinikilala at ginagalang sa sarili niyang bayan at ng sarili niyang mga kamag-anak at sa mismong tahanan niya. Kaya't hindi na siya gumawa ng mga himala doon, maliban na lamang sa pagpapagaling sa ilang may mga sakit. Takang-taka si Jesus sa kawalan ng pananalig sa kanya ng kanyang mga kababayan at kamag-anak. Yan po ang ating ebanghelyo ngayong linggo. At marami sa atin, naranasan na siguro yung nangyari kay Jesus. Totoong-totoo yung eksena na yan kahit sa atin. Yung hindi ka matanggap ng sarili mong pamilya, kamag-anak o kaibigan. Yung inaakala na nila na kilala ka na nila. Sabi nga mula ulo hanggang paa. Kaya wala ka ng bago pang masasabi o magagawa. Yung hinusgahan o kinahon ka na kung kaya di ka na pwedeng magbago pa. May kakaiba, subalit tumpak na tawag din tayong mga Pilipino dyan, di ba? Yung talangka mentality. Imbes na magtulungan, tayo-tayo pa ang naghihilahan pababa. Dahil sa inggit o kung ano pa mang dahilan. Magkakaibigan, magkakamag-anak, magkababayan, tulad nga noong kwento ni Anthony de Melo ukol sa mga monghe, kung sino pa nga yung mga inaasahan mong magmamahal o susuporta sa'yo, sila pa ang nagiging hadlang sa iyong pag-unlad o tagumpay. Maganda pong pagnilayan at pagdasalan itong karanasang ito ni Jesus. Nangyari na nga ba yan sa iyo, kapanalig? Anong naging tugon mo sa hindi pag-unawa sa iyo ng sarili mong kamag-anak o kaibigan? Musmos ka pa lamang, minahal na kita mula sa kawalan, tinuring kang anak. Sa bawat tawag ko, ika'y lumalayo, hindi mo batid, ako'y nabibigo. Aking isasaysay kung mararapatin sa una mong hakbang nang kita'y akayin. Binalabalan ka, matang masintahin, kinakandong kita
kanimo'y alipin. Pinagtabuyan mo ako, pinagtulakan ng husto, maklaho ka sa harap ko. Ngunit yaring pintig ng puso ko, matupok man lahat sa buong daigdig, hindi magmamaliw ang aking pag-ibig. Panginoon ako at hindi alabok, paano ko kaya ikaw malilimot? Paano ko kaya ikaw malilimot? Pero bukod sa inggit o talangka mentality, may mas mahalagang sinasabi yung mapait na karanasan ni Jesus para sa atin. Saan nga ba natin hinahanap ang kaligtasan, ang kabanalan? Hindi matanggap ng mga kababayan ni Jesus na maaring siya nga ang pinakahihintay na Mesiyas ng Israel. Bakit? Napaka-ordinaryong tao lang naman niya. Kababata lang nila o kababayan lang nila. Isa lang sa kanila. Just one of them. Bakit nga ba? Kailangan nga bang laging tagalabas? Yung kakaiba? Yung naiiba ang ating tagapagligtas? Parang yung mga katutubong pamayanan daw dati. Pag puti, pag banyaga, inaakala Diyos agad. Yun pala mananakop, mangangamkam ng kanilang likas na yaman. Mahilig kasi tayo sa imported, sa stateside. Pero ang tinuturo sa atin ng karanasan ni Jesus, at yun ngang kwento ng mga monghe, ang tagapagligtas ay nasa atin na. Ang kabanalan ay nasa karaniwan, nasa malapit, nasa mismong ordinaryong buhay natin. Yan daw ang himala ng pagsasakatawang tao ni Jesus, the mystery of the incarnation. Ang marumi, maputik, marupok, magulo nating mundo ay pinununan ng Diyos ng kanyang presensya, ng kanyang kabanalan, ng kanyang pagmamahal. Ani Saint Pope John Paul II, ang ibang relihiyon tinuturo na ang kaligtasan ay nasa paglisan sa mundo, fuga mundi. Samantalang ang pananampalatayang Kristiyano, ang pananampalatayang Katolika, sinasabi ang kaligtasan ay nagaganap dito at sa pamamagitan ng buhay natin sa mundo. Salvation is achieved in and through our broken world. Kapanalig, saan mo nga ba hinahanap ang iyong kaligtasan?
Mga kaibigan, inabot na naman po tayo ng oras ng pamamaalam. Sana po ay nakapagdulot kami ng kaunting aral at inspirasyon sa inyo ngayong linggo. Kung nagustuhan nyo po ang mga kantang pinatugtog namin ngayon, available ang mga yan sa internet, lalo na sa Facebook, YouTube, Spotify, or iTunes. Kung nais nyo naman po kami sulatan, ipadala nyo lang inyong liham sa Jesuit Communications Foundation, UPPO Box 245, Diliman, Quezon City. Bueno mga kapanalig, mag-alay na po tayo ng huling panalangin sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang handog nyo sa amin araw-araw. Salamat po sa iyong pakikiramay sa aming kalagayan, sa iyong pakikisa sa aming buhay at kasaysayan. Minarapat mo ng aming kaligtasan na siyang inyong pinakadakilang biyaya ay maging abot kamay na lamang namin. Naway lalo pa naming pahalagahan at ingatan ang buhay at mundong kaloob nyo at pinuspos nyo na ng iyong kabanalan at pagmamahal. Amen. Amen. Hanggang sa susunod na pasakali mga kaibigan, naway lagi po tayong maging alisto sa lahat ng pasakali ng Diyos bawat sandali ng ating buhay.
dakilaan, sinta, pagkat minamahal kita. Di na muling mag-iisa, pagkat ako'y narito na. Hawak ko ang iyong kamay, kailanman hindi mawawala. Sa hirap man o ligaya, sasamahan ka, sinta. Sa pag-ibig ika'y umasa, hahawiin ang pangamba. Lumipas man ang panahon, limutin man ang kahapon, di kailanman magmamaliw. Pag-ibig ko sa'yo giliw sa mundo. Walang katiyakan, sa iyong pag-ibig mananahan. Walang pag-aalinlangan, ikaw ang aking kapayapaan. Pag-ibig ko'y sa'yo, bawat pintig ng puso aking daan, sinta, pagkat minamahal kita. Lumipas man ang panahon, limutin man ang kahapon, di kailanman magmamaliw. Pag-ibig ko sa'yo giliw, di na muling mag-iisa, pagkat ako'y narito na. Hawak ko ang iyong kamay, kailanman hindi mawawala. Kailanman